Kuya Willie. Ah, Yung sa, ano, yung sa aeroplano. yung sa aeroplano. Sakay ako paano? Sakay ako paano? Sabi ni Willie Boy nung sumakay kami, Oh. sakay ako paano? Ya. Sakay galing nun. Namatay si Tita Nene mo. Mm. Nakipaglamay kami. Pero bus lang yun, bus. Oo, bus lang yun. Kala na aeroplano. Sakay lumuwas. Sa Manila. Edi bata pa lang pala siya, nakasakay na siya ng bus. Oo. Si Omi, mga ilang taon nakasakay ng bus si Omi? Noon lang umuwi tayo. Pampanga. May ilang taon na siya nun? Grade 3 na siya. Grade 3 na siya. Si Kuya, batang-bata pa, no? Mga 5 years old ba siya nun? Nung ano, nung pinabili ka ng sigarilyo. Nung pinabili ko ng sigarilyo. Ni Tata. Napunta ako sa Kumunoy. Papalalim yung tinutungtungan ko. Pag uwi ko, yung sigarilyo basa. Pinalo ako. Sabi ng tsuwi ko, biglate. Tapos naman, nung pagpasko, pumupunta kami Florida. Ngayon, sabi ko sa isip ko, bakit kaya itong mga banana na to, tsaka mga bahay, bakit ang bilis tumakbo? Yung pala, kami pala yung nagbibiyahe. Baligtad, kala mo sila yung maanda rin. Oo. Ano yung tren yun? Tren? Tren. Tren. Paano? Oo, dumadaan sa Riles. Tapos yung tita ko naman, pinabili siya ng suka ni attorney. Nabili nga ako ng aslim. Sabi nung nagtitinda, anong aslim? Aslim, yung masarap na tintilin. Tapos naman si Tita Eben, sinama din ni attorney. Ngayon, yung sinelas niya, iniwan niya sa ibaba. Kala niya bahay yung minakita nila, tren pala. Ebing! Ang toray ni Stephen mo! Likuan ko ito kay Tagalog. Binili tuloy siya ng bago. Ano pa? Nung nalaglagan ng 500 si Tito Garo. Si Garo naman, nung nasa construction kami sa Tesco. Ngayon, si Garo daw, sinusundan ng mama. Tapos daw nagkikita, nalalaglag yung 500. Tuluyan na daw nalaglag ng 500. Inulat daw ng lalaki. Hindi daw alam ni Garo na nahulog. Tapos pagdating ni Garo sa bahay, papaluin daw sana siya ng nanay ko. Sabi daw ni Castigador, huwag niyong paluin, marami pang 500 ang makikitain yan. Sabi daw, hindi daw siya pinalo. Nung mga bata kayo nung hatian sa ulam? Si Tita Coren, tiga-parte. Isang bangus lang yun. Papartigin niya. Pinakamarami yung kanya. Kasi sa pangatay. Tapos, pag umalis si Inang, papaluin na kami. Isa-isa lahat? Lahat kayo? Lahat? Bago dumating si Inang, magpapabili siya ng candy. Yung candy baluga, yung may mani sa loob yun eh. Sige bibigyan ko kayo ng tigi-tigisa, huwag kayo magsusumbog kay Inang Hindi ka nagsusumbog? Hindi kami nagsusumbog. Ano yung pinapapalo sa inyo? Kahoy din. Ano yung malakas o? Hindi naman gano'ng masakit. Tapos nung naglalaro silang lahat sa may labas, ako naman, nasa bahay lang ako. Timpla ko ng timpla ng Ovaltine. Kasi yung Ovaltine namin noon yung nakabote. Timpla ko ng timpla, iniinom ko. Tapos minsan naman si Tatang pumuntang Florida. Nilagyan niya ng uling yung mga paa namin para daw hindi kami bababa.
pagka daw nabura yung uling, bumaba kami. Hindi bumaba silang lahat, ako lang ang natira. Mm. Sila lang ang napalo. Yun, wala na. Anong graduation mo? Graduation ko, grade 4. Sinuot ko yung puti kong damit. Ayun, nung pupunta na kami ng Santa Cruz ni Tatang dahil doon sila namamalengke. Rose, magbihis ka na, sabi niya sa akin. Eh di nagbihis naman ako. Sinuot ko yung puting damit. Hindi niya ako binawalan, hindi niya sinabing bakit puti ang sinusuot mo. Eh di isinama rin niya ako. Tapos pinakain ako ng ginatan. Yung ginatan noon, gis lang. Isang mangkok. Bago ka makasakay, pupunta ka muna ng bukid. Yun ang lalakarin mo, pupunta ka sa Talita. Dahil nandun yung jeep. May jeep na rin pala nun. Oo, Mga anong taon yun? 19 ano yun? Santa Rita. Mga 1963 ako nag-aral eh. 64, 65, 67. 1967. Grade 4 ako, natapos ako ng grade 4. Meron kang honor nun? Meron. Kailangan pinanap. Tapos nung mag-aaral na sila ng high school, yung mga kaklase ko, sabi ko sa nanay ko, bakit sila nag-aaral, bakit kami hindi? Naku, yun nga kakayanin natin, hindi namin alam kung saan namin kukunin, mag-aaral pa kayo. Sabi ng nanay ko. Yun, hindi na kami nag-aral. Hindi pinasok kami ng kasambahay. Ang sahod na noon, 25 pesos lang. Di tuwan-tuwa na si Inang. Sabi ni Inang, mabuti pa yung ibang tao, may sweldo ka. Kasi doon kila Tito Boy, wala akong sweldo. Kasi ganito pala yun. Kaya pala ako yung sinama ron. Dahil manganganak yung asawa ni Tito Boy, ako daw yung tigalaba araw-araw. Yung palang pinakasweldo ko, yung kinakain ni Tatang. Dahil doon sa kumakain eh. Yun. Kumbaga ginawa nila kung ano, pambayad ng ano, kinakain ni Tatang. Tapos nga, 2 buwan lang ako doon. Ang binigay lang na pera sa akin, 10 piso. Pamasahe lang yun. Tapos nga, nung kinuha ko Saan lugar yun? sa Tondo. Tundo, no? Sumasalok nga ako doon eh. Tundo. Dahil mahirap ang tubig doon. Tondo, Manila. Anong street? Tayabas. Tayabas. Ano pa? Pumunta pa ako ng Bulacan eh. Galing na ako nagkasambahay. Bago ako pumunta ng Maribeles, pumunta muna ako ng Bulacan. Nakipanahi ako doon ng bara. Kasama ko yung pinsang ko, si Celia. Ngayon, dahil hindi pa ako marunong sa pananahi, wala akong experience. Nakaka2 dosena lang ako sa loob ng 1 linggo. Sila? Sila marami. Ngayon, naiwan ako ng Sabado, umuwi yung Spelia. Sabi ko, hinilin ko dun sa may-ari na maging zigzagger na lang ako dahil yun, diretso lang. Hindi pagdating sa zigzagger, mabagal din ako. Naaasahan lang nila ako sa pagluluto. Alam mo, nagluto ako dun ng ano, yung paros. Iginis ako, hindi ko hinalo. Hindi nagbuka-buka yung mga paros. Sila pala, pag nagluluto sila, hinahalo nila, kaya hindi nagbubuka-buka. Kaya tuwan-tuwa sila sa akin na ano ko yung paros, hindi nabuksan lahat. Yun. Ang dinadalang bigas ni Peli noon, ni Pelia, 2 salop sa kanya, 2 salop sa akin. Kaya bali, 4 na salop yung dinadala niyang bigas. Saan galing yun? Sa bahay nila, binibigyan ng magulang niya. May ano sila, may palayan sila. Anong patayan pala yun? Anong patayan? Bra. Patayan ng bra. Yung tatak na suset. Suset na bra. Tagal na pala, meron na palang ganun, no?
Lagi akong umiiyak doon kasi hindi ako nakakasamba. Mm. Ay, iglesia ka na pala nun. Oo, nabautis mo na ako. Ilang taong ka lang nun? Mga 13. Mm. Ang dala-dala ko ng damit noon, nasa kahon lang eh. Magkano sahod nun? Wala, hindi ako nakasweldo ron. Kasi nabayad lang sa ulam. Kasi yung ulam namin, kada kain, piso. Mm. Ay, 3 piso isang araw. Sa loob ng 6 na araw, di 18 pesos. Mm. 3 pesos ang araw? Oo. Mura pa pala, no? Mura lang naman ang bili. Tapos ulam, piso? Hmm. Ah, nagtagal ka doon? Umuwi din ako kasi hindi ako natututo man. Mabagal. Nagtanim naman kami ni Peli. Mm. Ang tawag nun, ano lang, 8 isang araw. Ah, di mas malaki. Half day lang ako dahil hindi ko kaya palang maghapon. Ah, di mo kaya maghapon. Ang kinain naming ulam, itlog na pula. Mm. 85 yung itlog na pula. Eh, sumahod ako 3.15. Mm. Binigay kaya akong tulog. Ito ano yung sweldo mo, 3.15. Mm. Kasi kinaltas yung itlog na pula. Ah, kinakaltas pa pala yan. Oo, nagsayang sila, may baon bigas, Mm. nahilaw pa yung sinaing. Mm. Tapos yung may-ari ng bahay, kinupit pa yung isang itlog. Mm. Ewan ko kung paano nakakain ng isa, nagkulang ng isa yung itlog. Mm. Ganon sila. Tapos nung kumain yung may-ari ng bahay, sasabihin pa niya, eh, hilaw pala yung kanin ko eh, sabi niya. Mm. Hilaw daw yung kanin niya. Ano ba yung technique sa pagsasaing? Kasi marami yon, malaking kaldero. Siguro dahil mahangin, kaya nahilaw. Mm. Nahilaw yung iba. O baka kinulang ng tubig, gano'n. Dapat kasi pag nagsaing ka, halimbawa, 2 salop yun. 2 salop din ng tubig. Eh, yung story pala ni Tito Jun, bata siya. Si Jun, nung nag-high school si Jun sa Florida. Ngayon, nagdarasal daw yung mga Katoliko. Ang ginagawa daw ni Jun, sumasabay siya. Mm. Inaawit daw niya yung doxologia. Hindi nagalit daw yung teacher. Tapos nagbaon daw siya. Sabi diyo niya akong tulog. Yun, ituhin mo yung isang daing. Nakababag susuka yung daing. Ngayon, pag prito niya, inuna niya yung laman na gano'n sa mantika. Dinadurog. Mm. Ang ginawa daw niya, dinurog na daw ng lahat. Dinurog niya. Mm. Ano, John, ang ulam mo? Sabi daw ni Tita Omeng, nung tanghali na. Sabi daw niya, giniling. Sabi, kaya daw niya ginawa yun dahil para pag-aralin siya sa Maribeles. Mm. E di nilipat nga siya sa Maribeles dahil may nanuntok sa kanya eh. Mm. Yung sinabi niya kasi yung bike lumang-luma na. Di binugbog siya doon sa Mm. Pampanga. Binugbog pala siya. Oo, kaya kinuha siya nila inang. Mm. Kaya nga tayo naghahanap buhay, sabi ni Inang, para buhayin ng mga anak natin. Ngayon, pinapatay naman si John, sabi daw ng gano'n. Mm. Hindi kinuha nga nila si John. Technique nga daw ni John, yung gusto niya sa Maribeles mag-aaral. Mm. Kasi tabing school lang yung, ito yung PESCO, ito yung Oo, PUP. nandun na, no? Yun. Malapit pala dun, malayo. Naglalakad lang sa nun. Hmm. Mm. Pew pew. Tapos na. Wala na. Yay! Patingin nga, tingnan mo.